proud of you. Sa iyo, Maris, alam mo, tapos na ang boxing. Meron ng Best Actress of the Year. Alam ko, isip nyo, you just watch a very good movie. You don't know, you have no idea how hard they work para umabot. Dapat pinapanood. Maris was amazing. Saludo ako sa film. Ito yung ina-expect kong tunet and then plus more and more and more and more. Nandun pa rin yung tunet na may pitik sa puso, may hugot. Proud of you! Proud of you! Thank you, Mom! I love you! Diba? Gets mo na. Gets kita. Gets ko na. Gets ko na. Sunshine! 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 Sunshine now on its third week! Sunshine now on its third week! Sunshine now on its third week! Sorry na. Kumakapagpaintindi po. Ang ganda kasi ng movie. It really caught me off guard. Sobrang galing. Gusto kong ipaglaban yung women's right. Napakabigat. Wala akong masabi, Maris, ang galing mo doon. Ba talaga ang utak ni Director Net? May open by eyes. Ang liberating niya panoorin. A call. A wake-up call. It gives me different emotions. May epekto siya talaga sa'yo. Nakakaantig ng puso. It gives me tip of the iceberg what it feels like to be a woman in this male-dominated world. Pinaka-importanting pelikula ni Director Net. Sunshine now showing! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Guys, mag-start na kami. Okay, sorry wala kaming guest. Pero punong-puno, grabe. Oo, pero libre. Dahil nakabahan na tayo kung mapupuno natin, nilibre na lang natin. Oo. Gen Ad, pero dapat Claygo. Ganyan sila. Nung nakita nila na libre na to, talagang isa-isa na silang nagsilapitan. Kahit umuulan. Talagang inabala nila. So basta ngayon tayo ay 76,000 tayo. Yes. Guys! Uy, wag kayong magtulak ha. Grabe, Yung nasa nakakabingi. pinto. Hindi ko na marinig talaga sa sobrang Yung nasa dami. pinto. Kinakabahan ako, baka mabarangay tayo. Guys, respeto sa isa't isa, please. Tapos, sa ating Zoom recording ay... Oh my God, for the first time ever yun. Oo. 119,000 VVIP sa Zoom. Thank you guys. Kahit wala kaming Guest. guest. Wala si Ina, wala si Milo. Wala si Noah. Ayun, kaya wala silang bayad din. Yeah. Tapos talaga minsan, magko-comment pa sila sa posting natin ng ibang episode. Kaya nag-release tayo ng episode, talagang may magko-comment, kailan po ba yung i-release yung episode ni na... Ay talaga, hindi naghintay talaga no? Nakakaya to kay JC Santos ma. Ang dami rin yung sinabing acting Sa drama school kasi, Wow! kung gano'n ka sakit kung pag tinira sa likod. I think isa sa kanila yon. Sino yun? Pag-uusapan natin yung Basta Cafe memes. Oo, kasi matagal na namin gustong topic yon, pero sana, pleto kaming 4. 3 beses na yata na Oo, popostpone. pero yung dalawa, tinanggal na namin sila sa Basta Cafe. Yes. Fired na sila. Yes. So, pag nakita nyo si Lana at si Ro, pasabi na lang sa amin. Oo. Pakisabi, get out. Kahit si Dana yung gumawa ng mga drinks. Sige, pakilala na tayo. Ako si JP at ako ay 1/4 of Basta Cafe. 1/4. 1/4 plus 1/4. Ako si Tonet at ang favorite ko sa Basta Cafe ay burnt miso latte. Sino may gusto ng burnt miso latte? Tsaka yung sa umpisa, akala niya madami. Pa-fade eh. Nagulat siya na, ako lang. Uy, sorry yung burnt miso latte, favorite ni Ma'am Karen Davila. Oo, gawin mo nga yung reaction niya. Sige, ilalagay natin dito yung reaction ni Ma'am Karen. Ang sarap nito. I'm not kidding. It's really good. Grabe to. Ang sarap niya, ha?
Pero kasi interview yun for Sunshine dapat. Pero feature na rin niya yung cafe. So thank you, Ma'am Karen. Di naman po kailangang tikman yung mga ano. Pero OA talaga siya, no? Grabe, gets ko na yung kay Laika. Tsaka yung yung ka-OA ni Ma'am Karen, hoy, parang ROI na yung cafe. Totoo, parang nung tinikman niya yung burnt miso latte, grabe yung reaction niya. Parang lahat ng ginawa natin sa mundo tama. Oo, parang na-save na niya tayo sa mga kasalanan natin. Pero actually, after nung Karen Davila, feature, for the first time, sobrang daming families. Naging family restaurant. Naging naging mesa. Or Mary Grace. Di ba may isang araw na parang may mga tita dyan sa long table? Tapos may mga bata na tumatakbo. Nag-iwan nga sila ng mga pictures para ilagay dyan. Grabe, nag-iba yung market natin. Dahil kay Ma'am Karen, grabe. Muntik na kami mag-serve ng ensaymada. Nagulat din ako, so thank you kay Ma'am Karen. Yung ibang demographics. Nagkasawa na rin kami sa mga Gen Z at millennials. Wala kasing pera yung iba. May parating na bago, di ba? Yung kay Uge. Kay Miss Uge, kay MJ Felipe, na TFC. Sa TFC yun ipapalabas. Okay. So, hindi nila mapapanood? hindi, bongga yun. Kasi talagang lilipad sila from Canada. Dito. Pag yun, hindi Super thank you sa mga nag-feature. Tsaka sa mga nagpo-post. Oo. Tsaka yung mga nag-iiwan ng review sa Google Maps. Sa Google. Ay, ano bang tawag doon? Ano ba yun? Di ba Google Maps naman talaga? No, it's just Google. Google reviews. So may nag-iwan nga ng review dun sa Google Reviews, okay na? May nag-iwan ng review na puring-puri niya yung cafe, ganyan. Kasi daw sobrang inclusive. Tapos ibang coffee po. Ibang cafe pala. Pero ang nag-react nun, kasi isang sabi niya dun sa review, parang, I tried the matcha latte, but it's not for me, it's not my kind of matcha, ganyan. Alam mo kung sino nag-react doon, kaya nalaman na hindi para sa atin. Yung Si review Dana? niya. Si Dana. Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, masarap yung matcha natin. Tsaka yung mga photos. Sa photos nila nakita, so, nung chinek nila yung parang hindi naman tayo nag-serve ng ganitong pagkain. Tsaka thank you sa mga nag-follow sa IG. 11K na. Okay lang. Yes, may pinya. Nag-serve na rin kami ng pinya dito. Oo, 11K na tayo 11K bigla. na. Pero I think dahil yun sa Battle of the Brainy. Oo, yung mga nagagalit dun sa nagawa kong question sa Encantadia. Nakita mo ba yung TikTok? Galit na galit sila. I'm so happy. Dahil nga si JP, nakikinood ka lang ng TikTok, di ba? Kapag may sinesend ka, Oo. Kasi sinasend ko kay JP. So, yung Battle of the Brainy, guys, siya yung version namin ng mga trivia nights. Yes. Na Jologs quiz sa pop culture. So, nagpo-post kami ng mga questions sa TikTok, sa IG. Tapos, meron doon about Encantadia. Yung Ruru Madrid. Questions kasi yun ni JP. Tapos, may mga comments, di ba, na sinasabi, ganito, ganyan. Tapos, mas maraming galit. Parang, ano ba namang gumawa tong tanong na to? Diba? Mali-mali. Yung ganyan. goal talaga natin kasi for the trivia nights ay to create a conversation. Pag-usapan natin yung mga importanteng issue. Grabe, nag-aaway talaga sila doon. Diba? Pero, Engagement. that's engagement. Yes. Yun. So, kung gusto nyong jumoin ng Battle of the Brainy namin, twice a month yan. Pumunta na lang kayo sa IG namin. So, kung galing kayo sa TikTok, punta kayo sa IG. Magbibigay kami ng hudyat, ng sign up, kung kailan pwedeng jumoin ng Battle of the Brainy. Tsaka meron kaming bagong pakulo, yung Spelling Bee. Yes! Anong title nun, Tonet? Ang It's haba. a Teya Tay, Kaya Mo Ba To? The Basta Cafe National Spelling Bee. Yes. Kasi National talaga. National to. Kasi yung next gaganapin ay sa Quirino. Pero bakit nga spelling bee? Bakit bubuyog? Natanong mo na yun eh. Oo nga eh. Mayroon bang may alam? Bakit bubuyog? Ba't spelling bee and not... But spelling horse. Bakit nga? Bakit bee? Dahil pag Oo. Comment down below. I'm sure. Pero magko-comment sa YouTube natin na... Baka galit na naman. So, by group din yon. So, may mga round 1 by group. Tapos, yung mga next 2 rounds, individual. Sige nga, Tonet, spell fuchsia. Can you use it in a sentence? Round 1. Bobo pala. Bobo agad. Uy, ang hirap ng fuchsia. O sige nga, sige. Spell fuchsia. What's the etymology?
hirap. Hindi ko alam. Wala bang may nagtanong ng ganun. Tsaka yung mga, actually, marami pa ka nalilito, kunyari sa mga receive. Yes, di ba? R-E-C-I-E-V-E. Ay, ang gagaling. At ito ang Walang Kwentang Kwentang Podcast. Yes. Powered by I Am Rentals. Yes. Pero huwag tayo masyadong maingay kasi nag-work pa siya. Oo. So, sorry Kapag hindi tama yung mga yung summation ng Excel po. niya. Dahil nga, hindi pa namin napag-usapan talaga ng bonggang-bongga paano kami nag-start. So, wag na natin talagang pag-usapan. Pero hindi pa, parang feeling ko na na Pahapyawan. Sige, ano na lang yung mga most memorable na nangyari dito sa Basta Cafe? Kasi yung menu namin, sobrang tagal namin siyang ginawa. Kasi supposedly, merong chef na gagawa talaga. Yun yung Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Parang may yung flight kasi niya dapat Yeah. pa Philippines na delay. Yeah. Tapos nung bumalik na siya, wala, open na kami. Tsaka ayaw namin ng ganun, yung hindi Oo, kami yung parang priority. Hindi professional, te. Diba? Sabi namin, you're fired. Ayoko na. Binato namin siya ng pinggan. Yun, so, wala, hindi na namin nagustuhan yung kay Gordon Ramsay. Hindi, pero meron talagang chef. Meron Baka talaga. hindi ko naman maniwala. Kaso nga lang, feeling namin, baka hindi rin namin afford. Tapos, ayun, syempre, kailangan na namin mag-open. So, ang ginawa namin, naghanap na lang kami ng chef-chefan. Hindi, so nag-isip na lang kami ng mga specialty namin. Or yung favorite. Kasi si Tonet, meron siyang favorite, wala siyang specialty kasi ayaw niyang gawin. Di ba hirap ka? So si JP, alam namin masarap yung adobo niya. So, volunteer din namin yung adobo niya. Actually, nung una ayaw nga niya kasi alam niyang, syempre siya yung magluluto. Pero, Parang alam ko na kung saan to pupunta. Yes, oo. So, Parang- tapos, meron akong favorite. Kasi nga si Dana, high school friends kami. Tapos, meron akong favorite na chicken spread ng nanay niya, ni Tita Chona. So, sabi ko, what if, Dana, paglutuin natin si Tita Chona? Si Tonet, pag may naiisip siya na food or drink, parang masarap to, gawin natin. Minsan kailangan may ganun yung lang, for the suggest. Ikwento mo yung evolution ng iyong adobo. So, it started when I was 8. Kasi iniwan ako ng nanay ko noon. Tapos wala kaming food. And then yun, natutunan ako magluto. Wow! At the age of 8. Hindi, parang favorite ko talaga yung adobo kasi madali lang siyang gawin. Dali diba? lang ba? Ba't di parang hirap na hirap ganun? 7 kilos. Tapos kasi si JP, bilang hands-on nga siya, pwede namang iba yung bumili ng baboy. Pero gusto niya, siya talaga. Kasi minsan yung pork belly, kapag nakaligtaan mo lang na hindi ka tumingin dun sa binibilhan mo, bibigyan ka ng malaki yung taba. That's so unfair. So, talagang matanglawin ka? Yes. Nakaganon ka sa Oo. Saan? So yun, kaya pagod na pagod siya. Hindi, pero yun nga, parang yung adobo, parang kung ano yung mga favorite nga natin or kaya nating gawin ng hindi kailangan ng sobrang preparation. Kasi nga kanya-kanya rin naman tayong mga trabaho. Guys. So yung adobo, parang since madali lang naman siyang i-prepare, volunteer ko naman. Volunteer naman ako. Parang una kong luto nun, 3 kilos lang muna or 2 kilos. Kasi yung kalan mo, pang lang, syempre pang... Lang yun one burner lang yun na electric stove. Kasi mag-isa lang naman ako sa condo. Hindi man ako magluluto ng 7 kilos para sa sarili ko. Catering pala. So nag-soft open kami Feb 23. Yung day 1 natin, for friends and families muna, di ba? So ang niluto Very soft, ko, super soft. Oo, super soft. Kami yung lahat. Bukod sa yung dalawang barista natin, si Kay at si Aaron. So ako nagluto ng adobo, ganyan. So 3 kilos. Tapos naubo siya nung day 1. So siluto uli ako pagka-uwi. Tapos sabi ko, shit, parang hindi ata to pwede. Tsaka parang sabi niya, si Patty, parang ayaw niya ng adobo. So yung condo ko, malit lang naman yun. So yung aso ko, si Patty, nung niyakap ko siya, oh my God, she smells like adobo. Sabi ko, yun na, this is enough. May adobo talaga siya, ti. Tapos yun na, parang nilet go ko na. Pero recipe pa rin ni JP. Yes.
Ewan ko, sobrang nasasarapan ako sa adobo ni JP kasi medyo tuyo na adobo sa'yo, na merong konting sabaw lang, hindi yung Yung may parang nagsuswimming sinigang. sa saga. Grabe. Tapos dati, wala pa kaming POS. So yung POS, ano ba ibig sabihin POS? Point of system. Sales. Point of... Yun yung sinabi ko talaga. Point of sales. Sales. So wala pa kaming POS. So dati, ano talaga, manual na sulat-sulat. Tapos nung first time namin, nagkaroon ng POS. Tapos yung may lumalabas na, yung may tickets. Printing. Parang sa The Bear. Ma, ang sarap ng parang, Nung unang ganun nga, sabi ko, yes, chef! kahit ikaw lang naman. Pero bongga, nung first natin, actually nung yung Sunday, medyo carry naman. Pero kami na rin yung tumutulong kami maglinis, maghugas ng pinggan, ganyan. Tapos nung nag-start na, so apparently, first time kasi namin sa FNB, na hindi pa kami nag-restaurant. So, hindi namin alam paano talaga. So, trial and error talaga kami na parang, ay, ganito pala siya. Parang Ganito everyday pala. may natututunan. May natututuhan. Tapos, merong isang time, sobrang daming tao. As in, sobra. Ako hindi ko na talaga alam yung gagawin. Yung iba nga pinalagay namin sa Henry. Pero grabe, syempre good problem to have siya. Pero nung time na yun, as in sobrang tagal na sa serve yung food. Tapos parang shit, 40 minutes na sila naghihintay, 30 minutes, ganyan. Kung So, ako- si Tonet yung inassign namin na muse. Uy, Parang kausapin, ganyan. ako ba? Hindi nga ako makaharap. Pero yun, so nung start, sobrang aning na aning kami. Tapos parang, lagi tayo nagbi-meeting after, paano natin maayos, magdagdag tayo ng So dati, 2 lang talaga silang barista. Tapos ngayon, 75 na sila. 75. Yes, Tapos we have may on-call kami expanded. na 102. Thank you. We have expanded. Walang ibang branch, 102 yung Pero so si Dana namin, accounting department, Yes. siya lang 'yan. Si JP ang HR. Si Tonet, siya yung namin. On paper, siya yung CEO, president pala. Tapos sabi ko, ako yung vice president para wala akong gagawin. Nagasabi lang ng respeto naman, guys. Oo. O kaya magbabakasyon lang ako. Ganyan. Yes, ganon. Papapicture. Parang Charmaine, yes, you're raising your hand. Favorite pa si Charmaine. Pero yun, as in kahit ngayon, di pa namin masyadong gamay talaga kung paano yung pamamalakad. Pero feeling ko kasi yung na-build naman ng mga customers na basta, iba rin. Parang may lightness na Or di tayo sure. Binabackstab pala tayo dun Pero yun, tingin ko kaya enjoy naman siya kahit nakakapagod. Ako genuinely, nasasarapan talaga ako sa food namin. Nasasarapan ako sa mga drinks. Yung mata ang pinangahanap na drink, I think kung tumaas yung sales niyan, siguro kalahati nun sa akin. Kasi yun lang. Favorite ko talaga siya, ma. Yung sunshine drink natin, lagi siya in-order ko. So, parang feeling ko, dahil genuinely gusto ko naman talaga yung mga drinks at food, ang dali niya ring ibenta. Parang feeling ko kailangan yung mga binebentang food or yung experience na gusto mong ma-experience ng customers, kailangan yun din yung gusto mong ma-experience or matikman. Feeling ko nga, dahil amats natin ng mga cafe, parang yung market natin, part tayo ng market. Yes. So, parang kung ano yung panlasa natin in terms of experience and yung serve na food and drinks, yun din yung nakukuha. Ikaw, anong favorite mo? Food and drink. Yung food, bukod sa adobo. Hindi, favorite ko yung fries. Kapag yung snacks, tapos MMKK, yung mas masarap kaysa Kangs. Kapag full meal, yung interracial. Ayaw mo talaga yung adobo na Parang nagsawa ako eh. Yung interracial, actually, recipe din siya ni JP. So, interracial, longganisa. Kaya siya interracial kasi Pinoy longganisa na may Greek salad and Greek sauce. Greek yogurt sauce. Yung Greek yogurt sauce, si JP yung gumawa nun. So, parang, okay, siya pa rin yun. Yeah, natutunan ko yun nung nag-train ako sa Ireland. Nung inaaral namin yung New York acting and
Tapos yung favorite ko sa drinks, hindi kasi talaga mahilig sa drink na may milk. Parang hindi yun yung go-to ko kasi nga taihin ako. So kapag nagka-cafe ako, laging black or basta hindi siya or pour over or mga non-coffee drinks, ganyan. Natikman ko na yung burnt me, so masarap talaga siya. Pero yun nga, hindi para mataik ako everyday. So yung favorite ko lagi dito, yung apple espresso, tsaka pandan. Yes, ang pandan. Ang pandan. Sabihin natin yung mga pinanggalingan ng mga etymology. Ayun. So nung bago kami mag-open, so andito kami ni Tonet, parang I still remember that night talaga. So sina Dana tsaka si Rob, busy doon sa sa counter. Tapos ang dalawa rito yung nagbabatuhan ng Mga pangalan. ng mga Before pangalan. tayo mag-open? Nights Hindi, before. Nights before. Ah. Kasi na-print na yun. So yung sa yung sa food, ako nag-design nito. Thanks. Yung yung sa rice bowl. Ay, ikaw nakaisip niyan, yung JP's Cooked Adobo. Oo. Bakit nga ba cooked adobo? Nakakatawa lang. Kasi to, ganyan. Yeah, so JP's Cooked Adobo. Tapos, yung interracial, dinagdag na lang namin yun para maging dalawa yung rice meal. Tapos, actually yung iba, pinalitan na natin yung pangalan kasi nga hindi nag-work. Ang complete name ng interracial ay Interracial a Pinoy Greek Rendezvous. Yes. Kasi may mga madudumi yung utak na kapag narinig yung interracial, porn. Like si Rodina. Si Rodina. Pang porn na. Ginagamit pala yun sa labas. Kagi oo. So, na-hit namin yung target market. So ano pa? Tapos yung noodles, yung UNPC. UNPC is Ultimate na Kaluwag-Luwag Pansit Canton. Parang gusto kasi namin, parang kakaiba yung isang cafe na may comfort food pero ni-level up. So, Parang yung lahat dating nandun. Oo, inahon natin. Ahon. Yes, ahon. So, meron yung kasama na spam, may egg, Nori. may Kimchi. kimchi. Oo. Tapos niluto yung pancit canton for 2 years. Sobrang lambot. Tinatapak-tapakan. Yung last batch ito netang umapak-apak yan. Tapos, yung isa sa mga favorites natin, yung Oval T-Rex. So, yung Oval T-Rex, version namin siya ng Milo Dinosaur. Tapos, wala, tawan-tawa kami ni JP. Correct me if I'm wrong. Pero, mas masarap yung Ovaltine kaysa Ako, yes. Nung... Milo, di ba? Tsaka kakainom ko ng Milo dati, hindi ba ako naging athletic? Wrong Wrong yung marketing. Yung Ovaltine, feeling ko kasi dahil may taglay na siyang tamis. Oo. Yun yung Ovaltine. Para sa mga millennial na kinakount na yung sugar, parang gusto na lang ng mga dessert na hindi masyadong matamis. Ganyan. Oval T-Rex is for you. Tapos pag nilagyan nyo ng shot of espresso, ang tawag namin doon ay kabadong Oval T-Rex kasi medyo kinabahan. So in short, parang muka siya. So ito yung mga T-Rex na takot pumatay. Humanist. Ay, humanist T-Rex. Actually, yung ibang mga nakalagay dito, minsan sinuggest siya ng mga regulars. Oo. Parang I think sa Instagram yun. Parang kinomment niya na parang maganda daw yung description ng Oval T-Rex. Kasi nga, makalat siya kapag hinalo mo. Yung makalat pero masarap. Yes. Parang ako. So, ginawa ni JP ng printout. Kung mapapansin nyo dito sa cafe, ang daming mga printout. Kasi parang si JP, the printout king siya. Pagdating namin, bigla na lang may mga nakaprint sa loob, tapos yung may saksakan. Tuwan-tuwa siya. Parang dati, parang halos everyday may bago siya. So yung Coach Sarah, sobrang happy ko talaga dyan. Tapos si JP kasi pag nag-share siya yung friend mo na joke mo, tawa mo. Yes, turning off your inner critic. So yun, pag yung sa kutsara, sabi niya, maglagay tayo ng signage dun sa kutsara, tapos lagay natin picture ni Sarah para kutsara. Ha, ha, ha. Okay. Actually, sinuggest ko na yung straw, palitan namin ng bamboo. Pero, pag bamboo na straw, after please return. Hugasan na lang. Hirap. Ayan, so sa mga brands dyan, baka...
Tinapos. Ay, hindi. Meron pa tayong MMKK. Oo. So, mas masarap kaysa Kangs. Kasi meron yung, alam niyo yung gayuma sa Katipunan. So, meron doon parang better than sex Na chocolate cake. chocolate cake. Yun, naisip lang namin, tagalugin kaya natin. Tapos nung dumating dito si Ma'am Charo, na-explain ni Irene yun, na masasarap po kayo sa Kangs. Ano yung Kangs? Ako, Ma'am Charo, wag na. Hindi na para malaman mo. Actually, si Rodina, nung una niya nakain tong MMK, so kinain niya. Sabi niya, te, masarap. Pero hindi para sabihin yung mas masarap kaysa Kangs. Palitan niyo yan. False advertising. Masarap sa kung masarap. To each his own. Di ba? Mas masarap kaysa Kangs. Sorry, Tita Chona. Favorite ko sa sa non-coffee, ang pandan. Pareho kami ni JP. Actually, nung dati ngayon, lagi ko in-order hanggang tinigil ko na kasi naubos na yung sago. Yung Mama Mo Pink. Yes. Yung original title nito, hindi Yung Mama Mo Pink. magpipisan. Oo. Walang gumagawa. Parang kaya siya ganon kasi fizzy yogurt. Fizz. Ganon. So, nung pinilitan namin yung pangalan, ang daming umorder. So, it's really the name. I-taxonomist talaga tayo. Yung Joe, actually, ang dami nga hindi palitan na nga natin tong Joe. Oo. Si Kasi- Dana nga ang tawag dito, Joe. Dana, oh my God. Bakit Joe? Kasi nga yung Italian soda namin, blueberry and raspberry fizz. So, puro berry. Puro berry. Tas Sino bang sikat na? si Joe Joe Berry. Parang kailangan mo ng no? Dami. Yung parang Kailangan, dami. marami siyang kailangan i-add. Yeah, kaya parang si Dana Joe. Okay, sa mga events naman, ang dami kaming pangarap for Basta, pero hindi na kami nag-events nung first 2 months kasi nga wala na kaming time mag-isip ng events. Actually, merong isang beses, sobrang dami, tapos parang feeling ko na napaparinig ako na parang nagagalit na sila kasi nga ang tagal. Yung orders. Yung order, hindi ko alam kung nandun ka ba nun? Kaming dalawa ni Dana. So si Dana tumutulong na sa kape, ako yung Feeling ko wala kasi nagluluto ako ng adobo ata. Tapos sobrang dami, parang 3 na yung magkakaano na yun. Tapos hindi ko na alam, ang ginawa ko. Tapos may nag-iintay sa labas, nakikita ko may papasok na, pumunta ako doon, clinose ko. Clinose ko yung basta. Tapos parang pagkaganon ko, bakit ko clinose? Parang si Jollibee, papasok ka na, pero bigla. Wala kami nun. Clinose ko, tapos nilako. My God, di ko talaga alam ba't ko ginawa. Tapos parang sinabi ko kay Dana, Dana, clinose ko. Bakit mo clinose? Di ko alam. Sobrang panic. Yung first time lang talaga makapag-restaurant. Tapos, I think yun yung araw na sabi mo sa akin, gawa ako ng waitlist. Waitlist. So, Oo. gumawa ako ng waitlist. Tapos, nung na-print ko na siya the next day, biglang walang tao. Walang tao. Walang nag-wait. Walang nag-wait. Biglang walang pila. Hindi, tapos, kasi nga sobrang dami. So parang feeling, shit, kailangan natin ayusin yung waitlist. Magbibigay tayo ng tubig sa labas. Bumili kami ng mga cornic para Oo, ng boy bawang. Boy bawang. Oo, para bigay doon sa mga nag-wait, ganyan. So, na-prepare namin. Tapos, may radyo pa tayo, Gagi. May radyo. Bumili kami radyo, ma! Ganun level yung parang prevention is better than cure. So, nag-practice pa kami dito yung parang, okay, pwede na pumasok yung dalawa. Narinig ko sa labas. Me ready kami. Pagdating, walang nag-wait. Lahat, pasok po. Biglang sakto yung upuan eh. Sakto yung upuan. Nag-ano pa tayo, di ba? Bumili pa tayo maraming Oo. stool, ganyan. Kaya ngayon, di na kami nagpe-prepare. Parang rather be surprised than disappointed. Parang kunyari may umorder, isang adobo, may adobo ba? Wala na. Sorry. Di kami ready, okay lang. Dana nagsabi nun, parang sabi niya, parang guys, okay lang naman maubusan. Parang okay lang naman yun. Tapos si Tonet, hindi pwede. Ang favorite ko pa yung nagko-compute ako. So kung si JP makakagawa ng 100 adobo, sa sobrang pag-compute, walang umorder. Tapos naalala ko nun, sa nagkatalo kayo ni Dana, di ba? Na parang okay lang naman maubusan. Babasa lang ako sa group chat. So kapag may resolution na kailangan magluto, okay, magluluto ako. Wala akong magawa eh. Minsan kasi sa sobrang patok ng JP's cooked adobo, merong time, parang Saturday pa lang, wala nang adobo. Tapos dahil tamad nga si JP,
Tamad pa ako ha. Sabado pa lang, wala nang adobo for Sunday. Kaya kami nag-isip ng isa pang rice Sa pang meal. dish, Kasi para may substitute. grabe yung time na yun. Grabe no, pero parang 3 months ago lang yun. Ano? Kala mo ang tagal na. Pero matuwang-tawa ako dun sa may radyo pa tayo, nag-practice pa tayo. Tapos gumawa mo pa na kami yun? ng tula nun. Oo, meron pa dyan nakalagay pa sa labas dapat, yung parang isusulat mo yung pangalan mo, tapos may lalabas dun para ilagay dito. Ganon, very organized. Tapos hindi man lang kami nabigyan ng chance. Please mag-waitlist na tayo. Sayang yung radyo eh. So ngayon yung waitlist parang scratch paper. Bukod sa cafe, gusto namin talaga na ano siya, space din siya for creatives. So yung goal namin na magkaroon ng film screenings, ganyan. Tapos, so bukod sa film screenings, mas marami na kaming na gawang event dito. Tapos, parang I think yung una nating event na gawa ay Trivia Night ba? Parang Trivia Night, no? So yung Trivia Night, yung Battle of the Brainy, sinimulan namin siya sa podcast. Yes. Oo, with Hyro. So bago pa kami ma-open tsaka renovate, parang nag-hold kami ng isang Battle of the Brainy dito. Na yung pinto nandito pa, wala pang aircon. So lahat kami nun, lusaw. Lapot. Lapot talaga, pero ang fun nun. Ang fun nun. Actually, hindi namin in-expect na sobrang daming tao yung dadating. Tapos, bumili kami ng maraming beer, ng maraming coke, ganyan. Bumili pa kami ng lasagna, baked mac, ganyan. Mga chips, ganyan. Parang 5 lang yata yung umorder sa sobrang sikip. Di sila makagalaw. Ayaw na nilang tumayo. Ending, pinamigay namin sa labas yung mga lasagna. Pero very fun. Feeling ko isa yun sa mga pinaka-fun na events natin, yung Battle of the Brainy. At saka feeling ko yung nagpapa-fun talaga sa Battle of the Brainy, yung mga sumasali, na para bang 1 million yung mapapanalunan Totoo. nila. Nandito yung stockholder natin si Josh. Oo, grabe sila parang mag-celebrate for 1 point. Hindi naman Parang- pang matalino yung hindi Nung naman nanalo pang sila nung mayaman. 1,000 GC, parang 1 taon silang hindi mag-work. Ganun yung saya. Meron din kami yung couch area presents. Taray. Si JP din yung nakaisip nun kasi sabi niya, kapag daw sumikat yung couch area, para siyang tiny desk. Oo. Tapos magkakaroon na kami ng sariling pa-contest. May spin-off na siya. Actually, dahil nga, kapag mga first time namin sa mga events na yun, syempre nangangapa pa kami. Tapos, kunyari yung kay Jonoy. So, nag-gig dito si Jonoy na ilang hours nang sold out na. Sobrang, ang bilis na sold out ni Jonoy. Parang si Jonoy talaga yung magpapalit ng presidente, pero si Jonoy pa rin siya. Diba? Parang, Actually. hindi siya nawawala sa uso. Oo. Para siyang stripe na t-shirt. Tapos, tumatanda yung mga niya, pero may mga bata. Yung ikaw at ako, forever yung Basta kapag merong nai-in-love tsaka kinakasal, may Jonoy. may Jonoy. Or nai-in love, tapos hindi siya mahal. Oo, may Jonoy. Yun. Tapos di nandito siya, tapos tumutugtog siya. So, wala kasi kaming spotlight, ganyan. Tapos si Johnny biglang tumayo. Walan siya ng ilaw ba? Nandito yung ilaw ni Johnny. Nasa bewang bigla. Pero yun, nakakatuwa kasi iba't ibang kinds ng bagong tao, bagong muka. Oo. Bagong Pilipinas, bagong muka. Charinga. Tapos meron din tayong turuan ng leksyon yan. Yes. Yun yung lecture over coffee na nag-i-invite tayo ng mga friends natin na gustong magbigay ng workshop or talk. Actually, hindi yan galing sa amin. Galing siya sa mga nakikita namin sa TikTok. So, nanggaling siya sa New York na merong mga professors na pumupunta sa mga cafe, pero sa kanila bar. Tapos, ang sa kanila lecture over tap. Tap? Water? Yeah. Pero yon so, sa kanila, parang ang pinag-uusapan nila, mga sobrang niche na topic. Like, for example, the war in ganito. Pero, ang dami pa rin nakikinig. So, parang yung sa atin, so far, very film-related. So, si Peterson Vargas sa directing. Tapos ngayon si Irene for Irene directing Villamor, din. directing. Tsaka si Rodina, nag-talk siya last month for For Pride. Pride. So, Gina Free. Free, oh. Tapos si Bentol Lentino, tsaka Noah Tonga for editing. Tapos meron tayong naging talk for about AI. Yes, yun yung first natin. The Sinatin. creatives in the world of AI. Next month, film producing with Alem Bang. Talaga? Yes. Pero gusto ko nga parang sa susunod, what if pag-scriptwriting workshop natin si Sir Ricky? Ay, shit. Ay, shit. What if meron akong talk about adobo? Sa
Sabay with script writing with Ricky Lee. Ang ganda. Nice idea. Di bala ko nga itanong si National Artist for For film and Broadcast Arts. Arts, Ricky Lee. Pinagtrabaho, no? Sige, for August, kasi August is buwan ng... Ay, ang galing. Nasagot pa lang ako eh. Ginawa naman akong bobo. Pero marami tayo sa August. Meron tayong garage sale sa August. Hindi, this month yun. This month, eh. Uy, actually, yung Boom Harot-Harot, si King yung nag-isip nun. Oo, kasi gusto niya makahanap talaga ng date. Yes. Ginamit pa kami. Yung name na Boom Harot-Harot. Tapos sabi niya, ano rin siya, parang ikaw din, yung joke mo, tawa mo. Tapos sabi niya, direct meron ako suggestion ng name ng dating game. I think pwede yung Boom Harot-Harot. Ha! Tawa siya Kasi galing yun doon sa Boom Tarot-Tarot. Boom Tarot-Tarot. Oo, na may tarot cards. Tarot reading. Tapos nagpatato din tayo. Oo, tapos merong may DJ. May yung, DJ. Pero parang na-realize namin na, hindi namin to, Hindi namin crowd. Iwan na natin yan sa Makati. Yung Boom Harot-Harot, ang daming nainggit na mga straight. Kasi ginawa namin yun closing ng Pride Month. Yes. So, ano sabi ng mga straight daw? I can't wait. Still waiting. Uy, pero ang daming ang dami nating success stories dun sa Yung isa nakapagbenta na ng insurance. Successful ba? Success na! So Nakapagbenta proud. ng insurance yung isa. I'm so Very, proud. yung isa may condo na. Oo. Kapagbenta ng 1 bedroom. Kasi yung so yung Boom Harot-Harot, siya, dating and friending event. Yes. So hindi lang siya romantic, so may friends din, ganyan. Pwede rin insurance nga. Tsaka So may choices doon, yung parang A, pwede, B, friends only, C, sorry, letter D, never again. Oh my God! Yung mga nag-never again. May nag-never again, nag-match sila, te. Tawang-tawa talaga ako. Sabi, parang, ayaw mo sa akin, hindi ayaw mo sa'yo. Parang yung sinabi ni Ina na, bakit? 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 Ang ganda. I love the Nag-match gays. sila. Pero ang dami, di ba? Ang daming nag-match nga. Bukod dun sa mga yung mga friends. nagbenta ng condo. Oo. So ako yung nag-score, ako yung nagtali ng mga nag-match. Kapag may nagma-match, parang feeling ko para akong si Mela sa Sparks Camp. Yung parang, ang saya ko talaga. So nung may nakamatch itong si King, sabi ko, ay, match si King! Ay, si King, nag-message pa siya. Sabi niya, Direk, okay lang ba na hindi ako sasali? Manonood lang ako, pwede ako mag-help sa tali, ganyan. Biko, King, hindi para magbibigay ka pa ng excuse para Tsaka, so nangyari niyan, ako nasa registration, pumasok siya, nag-iwan siya ng cake, ganyan. Parang, Direk, okay lang ba manood? Sabi ko, sumali ka na. Tapos nagbayad siya 400. Sumali siya. Walang pilit. Wala. Pero may nakamatch siya. May nakamatch siya. Tsaka nung isang araw, parang may nakita ako nag-match sila doon. Ay, oo. Tapos dito sila nag-date. First date nila. Study date daw. Oh my Linggo! God. Study date. Uy, grabe Pwede natin sabihin yan yung success rate natin. Tingin mo ganun din kaya pag sa streets? Ikaw makakapagsabi niyan. Wag na, na lang. Kabaklaan na lang. Tsaka sabi nyo nga, sobrang ingay. Kasi nagulat talaga ako. Ba't ba ang ingay? Nagsisigawan? Sabay-sabay nagsasalita. As in, parang bago mag-start yung round 1, so chika-chika muna si Ina, ganyan. Tapos sabi ni Ina, parang, okay, starts now. As in, ang ingay. Kasi nagulat talaga kami, ang ingay talaga. Tapos ang baho. Pero wait lang, ilan yung may nag-match na, paano ba, for romantic? Yung friends kasi marami. Pero Marami ilan nag-match for romantic? Siguro mga nasa 10 din yun. Huh? Marami. Ang dami, 10 out of? 34, 36. Oh my God, marami na talagang sasali. I Tangan think na yun natin. yung magic ko talaga. Naging tukol sa kanya. As a mother sparkler. Ang galing naman. Totoo yung 10? Madami te. Oh. As in, meron 2 doon or 3, parang 3 yung nakamatch nila. Sana naman dun sa mga na-match, tapos naging okay sila. Huwag niyo naman kaming kalimutan. Sana Oo, parang give din. Dito kayo Balik-balik mag-first din date, dito. Oo. second date, third Ano ba naman date. yung ubusin yung tinda namin dito? Tapos nung graduation season, may mga dito. Oo. Grumaduate. Ay, speaking of. Sigulat Ang taas naman, ko gulat na naman. gulat naman. Ayaw nga. Wow! Bumabawi si King ha. Sorry na. Merong Oo.
So, ano naman? A juggler! Charing! So, hindi mo sa pag-ano, pero thesis ng AWKP sa UP Diliman. Yes! At hindi na pala College of Mass Communication. Ay, ano na? College of Media and Communication na. Wala nang masa. More than walang kwenta, a digital ethnography of creation. Alam mo, next time, ang hirap basahin ng gold. Ethnography of creation, consumption, and platformization in Ang Walang Kwentang Podcast by Rian Mitchell Piamonte. Thank you. Uy, cum laude daw siya. Oo, cum laude. Yes. Gusto niyo basahin namin page per page? Sa film, kaya 'di ba yung kanta ng Eraserheads ni Ellie Buendia, yung gagawin ko ang lahat pati ang thesis niya. Tapos 'di ba film si Ellie Buendia alumno siya ng UP Film. Ang chika, ang kinakantahan niya noon ay taga UP Film din. So, nung nalaman ko, dahil nag-UP Film kami, so nung nalaman ko yon, parang mas nag-iba yung meaning nung gagawin ko ang lahat pati ang thesis mo. Kasi pag gagawin mo ang thesis ng isang taga UP Film, meron ka ng short film, gagawa ka pa ng ganito. Yes. Kasi Ang hirap sa film, yung sa parang- film kasi dalawa, parang gagawa ka ng pelikula, tapos may written pa. Oo, 'di ba? Parang gumawa na nga ng pelikula, papasulatin pa no. Oo, parang OA naman. Si OE, alam mo i-abolish niyo 'yan. Sino gumawa ng thesis mo nan? Ako lang. Walang nagmahal kay Tonet nung college. Uy. Pero hindi totoo. Alam nyo ba? Yuck. Ayaw nang balikan. Galit. Ligawin si Tonet Wow. nun. Anyway. Pero Tapusin congrats na kay natin to. Rian. Yes. At sa lahat ng mga graduate, Yeah. the class of 2025. Sino ba nag-ano sa atin? Hindi tayo sabay, nauna ka, Ay, puta mo nga graduate. pala, sorry. Parang 10 years before ka sa akin. Wow! Oo, kasi ngayon, di ba, mga sunflowers sa UP, dati nung time ko, santan. Tapos, isa-isa sila kinukuha nila yung tangkay. One tamis! Yun Kahit yung wala naman. graduation, Tradition. tradition. Oo. Sa amin nun, gumamela Tapos gumagawa kami ng bubbles. Baklang. Hindi naman naging basta cafe memes. Ano? Naging UP memes na Meron namang nag-ano sa atin. Ginawang thesis din yung basta cafe. Yes. Parang sa study, mga marketing students na. Yes. So sa mga gustong mag-study, go. Go lang, pasok kayo dito. Group study. Oo, basta huwag nyo lang kami siraan. Tsaka bumili kayo. Di pa rin pumasok lang. At baki wifi. Actually, may nagtanong sa Facebook na, okay lang ba? Pagpupunta po ako ng Basta Cafe, pero magsistay po ako for mga 8 hours, ganun. Hindi ako sumagot. May ibang mga sumagot. Anong sabi? Bili-bili rin, te. Anong takeaway mo na lang sa episode? Siguro, ikaw na muna mag-isip ako. Ayoko, kaya ako nag-iisip din. Hindi naman to yung first ko na business, quote-unquote. Yung una ko, yung dati pa yung si JP nga, yung isang caretaker, tas nalasing siya, tas nakisuka siya sa bahay ni Dana. Yes. Yung Thank shout hello the po pack. kay Daddy. Pero yung isa yung Witty Will Save the World, si Tita Witty. Tapos yung Project 8 Projects. Tapos later, ang Walang Kwentang Podcast. Tapos ito yung Basta Cafe. Totoo pa rin talaga na if you do things with love, Yes. parang mamahalin ka niya talaga pabalik. Yung sa personality ko, basta gusto ko yung ginagawa ko. Feeling ko pag pinagawa mo ako ng parang factory ng lapis, 3 days lang ako doon. Pero yun, basta feeling ko, ganun pa rin. Nag-work pa rin siya sa akin. Siyempre feeling ko very siya, idealistic way of seeing things. Pero it works for me. Yung do things with love. Or not at all. Sino magsabi nun? Einstein. Yeah. Kaya niya nagawa yung gravity. Ako naman, do things with love. Ganda. Nakaisip ka na niya na. So, first business ko nga itong Basta Cafe. So, nangangapapa ako sa proseso, sa sistema. Pero parang feeling ko, parang tulad sa podcast. Parang ito, para siyang break from paggawa ng pelikula, sa production, ganyan. So, I think, yun, do things with love. Hindi, pero kasi kapag hindi mo talaga ginawa yung isang bagay nang hindi ka nag-enjoy, parang pilit yung... Babaliw ka. Oo. Kaya na-invento ko yung Coach Sarah. Wow, na-invento. Naging tungkol sa kanya.
So sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify and on YouTube, ang Walang Kwentang channel. 30,000 plus na yata tayo, tama ba? 32,000 subscribers. Thank you, guys. Malapit na kami magkaroon ng silver button. Yeah. Actually, meron isang nag-post sa Facebook natin. Tapos sabi, guys, make it make sense. Dito sa Facebook group natin, 110,000 tayo dito. Pero yung YouTube ni na direct, 30,000 lang. What's happening? Wala rin nangyari. 30,000 pa rin tayo. Wala pa rin nag-subscribe. Wala. Thanks, guys. We release a new episode every Monday and Thursday na gagawa na ulit namin. Maraming salamat sa pag-support ng mga projects namin from... Oo nga. So, panoorin nyo yung Sunshine, July 23. Yes. Okay. Titignan ko kayo isa-isa. Mamarakahan ko talaga kayo. Kapag nakapanood, nalalagyan ko ng red dito. Parang siopaw. Magkakaroon ng Sunshine sa Singapore, New Zealand, and Australia. Kasama ba kami dyan ni Chris? KKB? Sige. August 7, start yan. Singapore, Australia, and New Zealand. Make sure na makapanood kayo ng day 1 kasi Oo, sobrang mas okay crucial sana. natin ng Mas day okay sana kung day 1. Parang Wednesday, Thursday, Friday. Mas okay lang, pero syempre kahit hindi naman yon. Kasi nga, meron kaming kasabay na indie film. Oo. There is Fantastic more 5? 4? Maybe 6? Oo, parang Ano ganun. ba yung Basta may fantastic? number. Di ko sure. Ano ba yun? Fantastic Man. Ha? Yes. Grabe yung... Sila lang talaga eh. Guys, keep up. Sakit na tiyan ko. Bye-bye. Sakit na tiyan ko. Bye, guys. Thank you, guys. Thank you.